dakuin natin yung kay Senator Amy Marcos, 'no? Alam naman po natin mga kababayan na talagang kalat na si Senadora Amy Marcos ay hindi makapili. Hindi hindi makapili o hindi sa English, choose. Hmm, kasi namamangka sa dalawang ilog mga kababayan, eh. Sabi dito sa balita ng Inquirer, dapat daw, igiling-giling at hep-hep hooray law 'no, ni Willie Revillame, sabi nung kaibigan natin na si Paulo Saison. Sabi dito sa Inquirer.net mga kababayan, Senator Amy Marcos told pick brother or kaibigan, mga bossing. Eh kung nakikita mo naman, ewan ko kung ano talaga ang nasa utak ng super ate na tinatawag dati, ngayon wala na, 'no? Hindi natin alam kung ano ang nasa utak ni super ate. Alam niyo bago siya mag-hearing, doon sa pagkakaaresto daw po at sinasabi nila na illegal yung pagkakaaresto sa dating pangulo at minadali daw ho, mga kababayan. Bago siya mag-hearing no'n, hindi pa nag-uumpisa, pumapasok 'to, eh, top 7, 8, 9. Pagkatapos nung hearing, mga kababayan, ayun, laglag, 'no? Parang mangga na nalaglag sa puno, 'no, nawala sa top 12. 'Di ho ba, mga kababayan, alam niyo ako dito, napakadaling pumili, mga bossing. Napakadaling pumili. Kasi between dalawa, oh, siyempre kapatid, kadugo mo na 'yan, 'di ba? Una na 'yon, isa na 'yon sa pagbabasehan mo sa pagpili mo. Kapatid o kaibigan? Kapatid, 'di ba? Pangalawang pagbabasehan mo, eh, yung etong mga Duterte, mga kababayan, issue ng issue kay Bongbong Marcos na ating presidente. Oh, 'di ba? Tapos nando'n si Imee, nakikita niya sinasabi, adik si Bongbong Marcos, et cetera, et cetera. Lahat nung inisyu nila kay Bongbong Marcos na ating presidente, walang ebidensya. Oh, wala silang mapatunayan. 'Di ho ba, mga kababayan? Samantalang yung kay PBBM, halos hindi naman nagsasalita yung tao. Inaalalayan pa nga niya, eh, 'no? Banat ng banat ang dating Pangulong Duterte nung siya ay nakakalaya, banat siya ng banat kay, Pangulong Bongbong. Pero ano sinasabi ni Pangulo, eh, baka ganito, ganyan, kung anong-ano ng alibay ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, 'wag lang silang masaktan. 'Di ho ba, mga bossing? Oh, yun pa lang, eh. Oh, may 2 puntos ka na. Kung ang iniisip naman ni Senadora Amy Marcos, eh, siguro gusto niya yung mala Robin Padilla doon sa karera ng Senado. Kaya talagang, hindi, ipapakita ko sa mga DDS na, mahal ko sila, na hindi porket na kapatid ko si Bongbong Marcos, eh, papanig ako sa kanila. Kaso ho wala. Ultimo po mga DDS, ayaw siyang paniwalaan. Ultimo ho si Panelo, mga kababayan, ano sabi ni Panelo? Oh, "Lokohin mo, lelang mong panot." Ray Santos, check. Sabi attendance check, oh, Ray Santos, check. Paurong na si Imee, sabi ni Luz Valdez. Balita dito, Manila, Philippines, it's time for re-electionist Senator Imee Marcos to finally choose between her younger brother, President Ferdinand Marcos Jr. and her friend, no, Vice President Sara Duterte. Kaso, friend pa ba ang turing sa kanya ni Inday Sara? Simula ho yung nakita ko, mga kababayan, yung kumakain ng mangga, si VP Sara. Ako naniniwala ako parinig sa kanya yun, eh, manggagamit. 'Di ho ba? Oh, kailangan ng mamili. Kaya lang, parehong panig kahit na pumanig siya doon sa isa, hindi maniwala ho sa kanya. Sa mga loyalista naman po, sa mga patuloy na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sumusuporta sa gobyerno, ayaw na din ho sa kanya, mga bossing. Biruin mo, ganito, dati iniaangat ni Pangulong Bongbong Marcos. Boy Tinapay, salamat. Iniangat ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ni Senadora Amy Marcos. Sabi ng mga tao, wala, kapatid, no?
Eh, wala tayong magagawa kundi mag 12-0. Sama pa din natin, 'no? Siyempre nandiyan si PBBM, sinusuportahan. So gawin natin 12-0. Eh, nagpaano ho, mga kababayan, nagpa-hearing-hearing na alam naman natin na yung hearing na yun wala ng magagawa, hindi na maibabalik ang dating Pangulong Duterte. Kaya nga ho nanggagaila-iti si Panelo, eh. Late na 'yan, 'no? Papansin na lang daw 'yon. Oh, 'di ba? Pang-ano na lang daw, panghimok ng boto na lang daw po sa mga DDS, mga kababayan. Kasi kita naman ho natin tapos nagkaroon pa ng pangalawang pagpapatawag doon sa ano niya, sa hearing niya. Mga bossing, pinipilit niya, "Oh, walang umattend dito, kuwentuhan tayo ba 'to?" 'Di ba? Kuwentuhan tayo, Bongo. Oh, pati si Jinggoy Estrada nandun yata kung di ako nagkakamali. Pero yung mga tinatanong at yung mga pinag-uusapan po dun sa pangalawang hearing, same lang. Kung ano po yung pinag-usapan doon sa unang hearing, eh, parehas lang po ang itinanong at mga nasagot na din po nila ano, Secretary of Justice Boying Remulla, mga boss. 'Di sayang lang ang pera ng bayan, ta's nanggagalaiti po yung mga DDS, yung mga Duterte camp. Nanggagalaiti si Bato de la Rosa. Nakalimutan yata ni Tobats, mga bossing, na miski po ang dating Pangulong Duterte, eh, binawalan niya yung executives niya na umattend doon sa Parmali. Miski po siya, si Bato de la Rosa, eh, hindi po gumalang doon sa pagpapatawag sa kanya sa Kongreso. O 'di ho ba, mga kababayan? Samantalang eto sila Boying Remulla, sila General Torre, pumunta, naipaliwanag na. Kaya lang naamoy na siguro nila, wala. Yung pangalawa, yun ulit ang pag-uusapan. May trabaho tayo kanya-kanya, asikasuhin na lang natin yung trabaho natin, hayaan niyo na sila diyan. Wala, nonsense yung pa-hearing ni Senadora Amy Marcos. Ngayon, sabi ng taong bayan, kahit na itinaas na ni Bongbong Marcos na ating presidente ang kamay ng si Senadora Amy Marcos, naku hindi na ako magto-12-0. Madami na, kumalat na yung hindi 12-0, nauso na yung 11-1, nauso na yung, 10-2, o yung mga ganyan. Sabi nila, 11-1, yun na ako. Bakit? 11 daw sa alyansa tapos yung 1, Heidi Mendoza. O merong mga sumisigaw naman, 10-2, 10 sa alyansa, tinanggal nila yung si Villar, tapos tinanggal nila si Amy, tapos pinalit dalawa, Heidi Mendoza at saka si Mark Gamboa. O gano'n na yung iba. Ngayon merong mga mangilan-ngilan, 5 na lang kami, ganito, ganyan, tinatanggal sila Tolentino, et cetera, et cetera. Sabi ni Ma'am Eleonor Hipolito, walang kwenta ang hearing na yun. Correct. So ayun 'no, dun nag-umpisa, mga kababayan, na dumausdos na po ang kandidatura ni Manang Aimee. Mukhang malabo na hong makapasok si Manang Aimee. Eh, kasi napakadali lang naman hong pumili dito, eh, 'no? Nung una pumapasok siya doon sa top 12, ngayon hindi na. Oh, napakadali lang naman pumili ho dito, mga kababayan. Yung dito sa kampo ni Inday Sara Duterte, panay lang po mga issue. Pagka hinanapan mo ebidensya, bibigyan kang ebidensya, 2 years bago makita yung ebidensya. Yung mga pasigaw-sigaw nila na adik ang presidente, wala naman pong mga katotohanan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, lagi po, kapagka may ini-issue sa amin, may paliwanag kami lagi diyaan. 'Di ho ba, mga kababayan? Ewan ko kay Manang Aimee, siguro nga, eh, trip niyang maging Robin Padilla talaga, 'no? Dahil si Robin Padilla, number 1 na senator. Langya ka, Mark, kapagka binabanggit mo yung number 1 senator, si Robin Padilla, natatawa ka. Eh, ano po ba, mga kababayan, ang dapat maging reaksyon? Dati, sabi ko, okey, number 1 si Binoy, Oh, it's time para patunayan niya na ang kanyang sarili.